Sumpay niya itong gipadala niyo itong miyagi. Ika-dunga, ini primero mo ito. Notice na po. Sir, ibalik ko no. Dili mo tanggap si bahay ini. Hindi naman ako makasuhan, kayo naman. Kung hindi kayo susunod ng batas, kayo naman ang dampotin ng hangin tubig lupa, bisang kulang. Ang ako masulti ng pagpamadla, mahimo na ma'am sa lumad. Maging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Posibleng matuldukan ang grupo ni Dato Araw, Dato Adlaw. Bakit? Dahil may notice na ipinadala, pangalawang notice na ito, sa violation nila na walang building permit. Kaya posible na mademolish yung kampo niya. Baka di palalabas ang warrant of arrest sa patong-patong na kaso. At kung matuldukan man, alam nyo ba, kung meron silang sarili na gobyerno, abay, meron ding bagong nagpakilalang Reyna, Queen daw. Queen Helen III. Di pala ito kasama ibang grupo. Kung sila si Dato Adlaw ay meron silang tinatawag na diplomat, ito, diplomat daw ang sabi nila, yun ang kailangan. Kahit wala kang lisensya, ang kailangan lang, diplomat daw. Ito namang nagpakilalang queen ngayon, mga kapatid, abay, meron silang Royal Citizen ID. This is the Royal Citizen Sovereign Identity Card that I have made, okay? I have to cover the QR card. That's why I do not allow anyone to post it because the QR is very important to each and every one of you. At may sariling gobyerno dahil under niya ang bansa at nagdeklara wala daw eleksyon. Tatalakayin natin muna ito mga kapatid. Ang dami ng mga nagsusulputan sa ating panahon ngayon. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At itong yung lingkod, Brad Wendell Talimong. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi umalingan, pag palaging Okay. Sa lahat ating mga suking taga-subaybay, welcome po. At posibleng matuldukan itong kampo ni Dato Adlaw. Oh. Kaya nga, sa patong-patong na kaso ni Dato Adlaw, may nakita kong video, pumayat agad si Dato Adlaw dito. Oh. Pansinin ninyo. Binuhatan kani adto ang atong mga Pumayat siya. tulungan kani adto. Sino bang di pumayat diyan na patong-patong na ang Nagkinabuhi sa material mga kaso niya? Hindi lang ng mga sa siya, kanya, kundi sa iba po mga kasama, no? At si Bae, ug gibatunan sa matag usa. si Dato Adlaw. Karon ang panahon na ato na kini talikdan. Ug ato na kini siyang pagabiyaan So, kay panahon na karon sa hustisya nga pumayat na iba siya nung nagsarado, di po ba? Ngayon, pumayat talaga dito sa videong ito. bawion na o kuhaon na sa Dios. At pangalawang bisis na
ang notice, baka mademolish itong area nila. Kailan kaya? Una kayang lalabas yung mga warrant of arrest? O una itong ma-demolish? Dahil pinadalahan makalawang bisis na itong notice na ito. Dato Adlaw. Sa City Building Official ng Engineering. City Building Official Engineering. City Building Official Engineering. Dito sa amin, kung makumpirmar na yung building mo walang building permit, more than 200,000 ang multa niyan. More than 200,000. Iwan ko sa kanila kaya, kumusta? Sa building permit ito, walang permit ang kampo ni Dato Araw. Para, unsa man na? Ikimulis kami ninyo din kung dili na mo na tubagon? Ano ang sa inyo mo kung di mo ba may problema. Okay. I-repeat sa kanang mo. Okay. Sige. Sige. So, umpay niya itong gipadala ninyo itong niyage. So, pangalawang bisis na yan, no? Kung maalala nyo, sa kabilang medyo makita ninyo na nagmimisa daw, pero may offering na mga soft drinks at itlog para sa kanilang engkantada. Ika-dunga, ini primero mo itong sa ika-dunga, ini. Okay. Okay. Sige, God is justice. Salamat. God is justice. Tinanggap niya ang notice, pero di tinanggap ng kanilang reyna. Kaya gustong isauli yung notice na ito. Umalis na ang nag-serve ng notice. Di pa ito warrant of arrest, ha? Ito, pinadalahan na naman kami ng notice for violation of buildings official notice of violation. Pero wala silang karapatan dahil atin ang ancestral land. Ayan. Yan ang problema talaga. No? Dahil may sarili silang batas daw. So, ang gobyerno ay para sa kanila walang karapatan. Pero paano ngayon? Kailangan talaga sagutin nila, lalo na yung mga patong-patong na kaso. That is justice. Paano? Nilakaw na? Umalis na sila. Notice na po! So, pangalawang notice na ito. Ibalik ko no. Isauli nila dahil ayaw ng reyna na tatanggapin yung notice. Matanggap si Bae ini. Si Bae. Lourdes, yung reyna nila. Di lang matawad si Bae ini. Ibalik. Ibalik ini. Di na din tinanggap sa nag-serve ng notice na ito. Aw. Ala. Yan, parang pumayat yata dito sa videong ito si Dato Araw, Dato Adlaw, no? Makita ang bigat sa mukha niya sa mga problema. Ngayon, di po ba meron siyang sinabing kapangyarihan? Ito, panahon na kayang ilabas niya yung kapangyarihan. Ano yatang kapangyarihan niya? Notice ko. Balish. So pangalawang notice na ito na serve at pinuntahan sila sa CSWD dahil may minor na mga miyembro. Nagkasagutan. Huwag kami dito pakialam. Ang gobyerno ko ito, pro-government ko ito. Ang discrimination. Ito naka-uniform sa CSWD ito, pero itong nagsisigaw, kabusis talaga sa reyna nila, no? Sa reyna nila. Kayo, pag gobyerno dito, yun ang kausapin nyo. Anong ginawa
Oh, so, yun. Naputulan sila ng kuryente, naputulan sila ng tubig. Pagkatapos ngayon, building permit na naman sila tinamaan. Meron pang mga patong-patong na kaso sila. Tao na tinanggal yung metro namin. Mismo polis ka dyan. Uy, no! Minor, ma, minor. Sino kaya ni minor? Lahira mo na lang makasagot mo. Hinanap ng CSWD yung mga miyembro nilang minor de edad. Namin na rin yung magiging mga anak namin. Kaya lagi ninyo i-insist ng inyong kuhan. Tumigil tayo. Yung gobyerno. Tawid na legality due process. Ma'am, lahira na mo. Tawid na legality due process. Wala kayong jurisdiction. Prime agencies lang kayo. Anong wala, mami, jurisdiction? Wala kayong So, iyan ang problema talaga. Dahil may sarili silang batas, walang jurisdiction ang gobyerno natin. jurisdiction. Nagbasa kayo sa huwag kayong ignorance of the law. So, ang nasa gobyerno pa ang ignorance of the law. Ignorancia juris niminet excusat. So, posibleng matuldukan itong grupo nila ni Bae at ni Dato Adlaw. Dahil patong-patong ng kaso kasi. Hinihintay yung warrant of arrest plus meron pang 2 notice na sinerve. Posibleng mademolish itong lugar nila. Pero, akala ko grupo nila ni Bae yung nagdeklara na naalala ninyo na wala ng visa umano ang pera natin. Ibang grupo pala yun. Eto. Today, I am declaring Ibang grupo pala ito. Hindi grupo ito nila ni Dato Adlaw. Ito'y grupo sa nagpakilalang Queen Helen III. Queen Helen III. At sari-sari na para halo-halo na. Lumad, Muslim, Christian, halo-halo na sa kanya. Anong pangalan sa kanilang lugar? Tingnan niyo. Meron silang sariling gobyerno. Ang pangalan sa kanilang lugar ay Mulacaniang Palace. So, ibang grupo pala ito sa kay Dato Adlaw. the demonetization of all the currencies. So, demonetization na daw sa lahat ng mga pera. Not only in the Philippines, but all over the world. So, may kapariho sila, pero ibang grupo. Dahil kung si Dato Adlaw, inangkin hindi lang ang Surigao, hindi lang ang Pilipinas, kundi buong mundo. Ganon din ang sa kanila. Hindi lang sa Pilipinas, deklara na nito nagpakilalang Queen, buong mundo talaga. No more fiat currency. Because today we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the quintal money which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands. Jose, grabe ang kapangyarihan niya, no? Tinatawagan niya mga tao sa Central Bank. Release the money with our Lolo Aram, Raja Sulaiman. So kung si Bae Lourdes, nakatawag siya ng tatay, sila din, may lolo. May lolo din sila. Pero may kapariho sila na engkantada. Na may kaugnayan sa engkantada daw. And besides, this is not your time. This is the time of the superpower of the divinity, wherein this is the moment we declare the divine monarchy at the same time. So kung kay Dato Adlaw, kapangyarihan mula sa Diyos, ang sa kanila din, divine monarchy din. Absolute monarchy in all over the global earth. So hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo talaga, absolute monarchy pa. Divine monarchy
global, and all the absolute power and authority, and at the same time, Okay. At kung sila si Dato Araw, meron silang sariling mga tao na armado sa itak, itong grupo din ni Queen Helen III Abdurrahjak ay may sariling parang private army. Tingnan natin. Ito na Oh, tayo ito, mga ito. kasama. Andito na kami sa Camp Tugal. Kamtugal ha. Ito na yung part Oh, so, yung kabilang video makita ninyo yung mga tao ni Dato Araw. Sa kabilang video, yon ang grupo ni Queen Helen. po natin ng video. So dumating na yung mahal na arena po natin. So andito yung mga armed forces po natin, Royal Armed Forces. So naka-ready. Kasi may Royal Armed Forces sila. Sa grupo naman ni Dato Adlaw, ang tawag diplomat. No? May diplomat sila. na rin po sila lahat. So andito sila. So kung makikita po ninyo mga kasama, so ang araw ngayon hindi na umiinit, no? So andito na yung camp natin. So andun na yung mahal na rin na natin. Dami na palang nagsilitawan ngayong grupo tulad dito mga kapatid. At yun, nagsalita dito ang Helen III, Queen Helen III daw. Oh. At nagdeklara pa, di daw matuloy ang eleksyon. Pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, ng engkantado. Oh, so Encantado. Eh di may kapareho sila ni Bae Lourdes, di po ba? Encantadyan din sila. At ng lahat ng ating mga tinatawag na Enchanted Kingdom. Ilista ninyo. Kasi sisingilin ko rin ang Armed Forces ng Pilipinas. Nako, lagot ang Armed Forces ng Pilipinas, sisingilin daw ng nagpakilalang kuwe na ito. Sa pagpatay sa tunay na bantay ng kalikasan. Pinatay ang tunay na bantay ng kalikasan. Sino kaya? Mali po yan. DILG, mali po yan. Maling-mali. Dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Kayo ba ang Nako, masunod? lagot. DILG, Armed Forces, di sinunod umano ang utos ng Queen. O ako? Now, subukan nyo pa. Dahil tapos na ang palugit ko. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon. Dahil May palugit din sila. Naalala niyo sila si Dato Adlaw at si Bae Lourdes? Di po ba may mga palugit? 72 hours, 72 hours. Ganon din ang grupong ito. May palugit din daw. wala kayong authority. Oh, so kung sila si Bae Lourdes at sila si itong Dato Adlaw, sinabing walang authority ang gobyerno sa kanila, ganun din. Nito nagpakilalang si Queen Helen III Abdurrahjak, mga kapatid, ang gobyerno'y walang authority sa kanila. na magpa-eleksyon. Di ba tinapos Walang authority na magpa-eleksyon. Walang eleksyon daw. ko na yan? Tinapos na daw niya. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng Commissioner of Election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-eleksyon kayo after kay Gloria. Tapos, lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa pa kayo. Huwag kayong tatawa dyan, ha? Delikado kayo. Go by all means, laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento at nagpalabas kayo ng sangkatutak na Helen Panulino Abdurrahjak,
kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package. Ano na bang nangyari sa mundo ngayon? Ha? Oh. Ito, nagsilitawan na talagang iba't ibang grupo. Lahat na gumawa ng presentasyon na misrepresentasyon, kunin ko kayo. Dahil divine justice, divino gobyerno. Ayaw nyo, militar, sumunod sa akin? Ayan. Ang militar dapat sumunod sa kanya dahil siya ang queen, siya ang nag-claim din na chief of staff. Ayaw ninyo sumunod sa commanding-in-chief? Oo, commanding-in-chief. Akala nyo biro yung ginagawa ko? Hindi. Dokumentado, silyado, at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan ng impyerno. Ang batas ng divino gobyerno ang mananaig. Ang batas ng soberenya ang mananaig. Maraming salamat. Ayaw nyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na. Kung saan, isa-isahin na ang nakatadhanang kalaban. Nakatadhana kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maghanda ang bawat isa. May parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo. Ang mata na triangulo na kinuha ng kabal, sinira ng Illuminati, sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, ay 666, lahat kayo, no? May 999, may 666 pa. Or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko. Binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasiya. Maraming salamat. Kasi ngayon nakikita ninyo, dahil freedom na, bukas, ilang araw na lang, ang nakatakda. Basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas. Bawat Hulyo 3, Hulyo 4 sa ibang bayan, dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo, may nangyayari. Yan ang tinatawag natin, kalagitnaan ng panahon. July, Hulyo. Kaya sa 3, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Walang pagkakaiba talaga sa grupo nila ni Dato Adlaw, di po ba? Nagbabanta. Oh, ang aangal, disgrasya. Tayo ng tama, grasya. Ngayon sabihin nyo, matagal na. Kayong umaangal dyan, nililista ko lang kayo. Dahil matitikman ninyo. No, wag na kayong aangal daw. Dahil baka masali kayo sa kanyang listahan. Ang aangal, ililista na daw umano niya. Kaya nauna na yung nagbabala si Police Colonel Attorney yung PNP sa chief, no? Sa Surigao, huwag agad-agad maniwala sa mga grupo. So rin, mabuti dahil baka biktima kayo. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan, totoo. Kaya meron ng mga queen, ito Queen Helen III Adjurajak at may Dato Adlaw. So, pero meron din sila mga miyembro. No? Pero isa lang malinaw, mga kapatid, natupad talaga ang babala ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 24 na sa kanyang pangalan, daming magsilitawan na mga nagdala sa pangalan niya para marami ding mailigaw. Kaya mag-ingat, no? Bukas talakayin pa natin itong grupo. Bago pala, akala ko
kasama sila. Iba palang grupo ito. Oh? At merong parang private army din. Oh. At diniklara kahit si Pangulong Bongbong Marcos daw under sa kanya. Nako. Oh. So, maraming salamat. Pasok tayo sa punto por punto. Ang dami na nagsilitawan ngayon. Di lang itong mga grupo, lalo na sa mga kulto, itong iba't ibang mga sikta na nagsilitawan sa ating panahon. Isa lang ang layunin yan, na malayo kayo sa tunay na iglesia, na malayo kayo sa sakramento ng simbahan. Tandaan natin ang babala mismo ng mga apostol sa unang Juan 2:19, 18, na ang humihiwalay sa tunay na iglesia ay mga antikristo. At pag magkahiwalay ka na sa tunay na iglesia, iniwan mo ang Eucharistia, na yon ang kailangan para sa ating kaluluwa. San Juan Kapitulo 6, versikulo 66, yung umiwan at di tatanggap sa Eucharistia ay mga kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Oh. So, bago ko lang nakita itong grupo ni Queen, matagal na ba to? Napansin na ba ninyo ito? Akala ko ito'y kasama nila ni Dato Adlaw. Iba pala na grupo ito. Oh. Kayo napansin na ba ninyo itong grupong ito o ngayon lang? Sige, comment kayo. Mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.